ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Isang masagana at maligayang umaga sa inyong mga kapuso. Welcome sa inyong nagiging Sunday morning habit, ang Modern Day Bayanihan program na si Manoy ang ninong ko. Patuloy nating pinupuntahan ang mga probinsya sa buong bansa, sinasadya natin ang ating mga kababayan at tinutulungan natin sila sa mga problemang kinakaharap nila. And we are still on that mission. Together, of course, kasama ang ninong ng lahat, Manoy Wilbert. At kasama rin natin ang ating panel of experts, Mr. Jed Eva. We also have with us Attorney Patricia Galang de Jesus, Law Professor. Hello, Sir Jed, Attorney Patricia, Manoy Wilbert. Good morning. Good morning, Kamusta ang Jelly. weekend natin? Okay naman, ready na ba tayo makinig sa ating dalawang kwento today? Ready na tayo. I hope we are all prepared. Na-warm up na tayo at handa nang mapanood ang dalawa nating kwento ngayong araw. Tutuklasin natin ang sitwasyon sa Sarangani kung saan ang mga kababaihang manghahabi ay nakikipaglaban upang mapanatili ang isang mahalagang kultura at makalaya mula sa pagkakagapos ng kahirapan na umaalipin sa kanila. Narito ang kwento ng kanilang pagtitiyaga at pananalig sa kabila ng kanilang mga suliranin. Binuo ko ito kasi ito lang po ang nakikita kong makukuhanan po namin ng pang-araw-araw na panggastos. Bakit ka nagtampo? Ano yung mga panahon na kailangan mo si Mama na wala siya? Mahirap kasi Abangan, sa si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Stations noong 2023, halos kalahati or 48% na katumbas ng 13.2 milyon ng pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. Karamihan sa mga mahihirap na pamilyang ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Soc-Sargen, partikular sa lalawigan ng Sarangani na napabilang bilang isa sa 10 pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Dumagdag pa sa dagok na ito ang pagyanig sa Mindanao ng dalawang magkasunod na lindol noong nakaraang taon. Sa gitna ng lahat ng ito, nangangamba ang isang grupo ng mga tradisyonal na mga habi o weavers. Ang Balungis Women Association na pinapangunahan ni Janaria Manangkong. Pangunahing layunin mo para buuin ang asosasyon na ito? Binuo ko ito kasi ito lang po ang nakikita kong makukuhanan po namin ng pang-araw-araw na panggastos. Pangalawa, gusto ko rin na hindi mawala sa amin yung tradisyon namin. Pangatlo, yung kultura din namin. Sa ganda ng kanilang mga produkto, maraming banyaga ang tumangkilik nito. Umabot pa nga noon na nakarating din ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo, katulad ng Alaska at London. Pero
Pero Jana, di ba, nakarating na ng Alaska yung produkto nyo. Saan pa? Meron nga, di ba nakwento ko nga sa'yo na meron isang magandang brand sa Pilipinas, local brand. Tapos nakita ko, yung mga, ano nyo, yung mga parang table runner, binibenta nila. Apo. Saan pa? Mga products ko po, nakarating-rating na sa Alaska, sa London. Subalit sa pagdaan ng panahon, unti-unting humihina ang kita nila. Jana, makwentuhan mo naman ako kung ano ba yung mga problemang kinakaharap ngayon ng asosasyon nyo. Sa sobrang hirap ng dinanas po ng association. So ngayon, unti-unti pong babawi. Kahit na nalulugi po kami, basta nasa isip ko, go lang ako. Kasi nakasalalay po yung kinabukasan ng mga anak namin. Dahil sa mga malungkot na pangyayaring ito, hindi lang kabuhayan ang naapektuhan sa kanilang komunidad, kundi pati na rin ang buhay ng kanilang mga pamilya. Gaya na lang ng anak ni Janaria na si Mara. Napakahirap po talaga na ganung karanasan. Kaya po nang nakikita ko sa mother ko na gumagawa ng gawain namin na weaving, ganun. Sobrang hirap po talaga. Ano yung mga karanasan mo nung bata na hindi mo makakalimutan na parang nahirapan ka talaga? Yung po yung maalis na lang po ako ng bahay na walang baon papuntang school. Pero ang tumatak sa'yo, hindi yung kahirapan, ang tumatak sa'yo yung kawalan ng panahon ni mama mo. So, Nagtampo ka ba kay mama mo na masyado niyang binigay yung, binuhos na yung kanyang oras sa paghahabi? opo, Alam ba ni mama mo na nagtampo ka? hindi po. Hindi ko po pinapakita yan. Ano yung mga panahon na bakit ka nagtampo? Bakit ka nagtampo? Ano yung mga panahon na kailangan mo si mama na wala siya? Mahirap kasi. Sige. Okay lang. May naaalala ka ba mga insidente na kailangan mo si mama pero hindi mo makausap? Meron po nung umalis pa siya. Nag-abroad? Opo. Ilan taong ka nun? Nasa 7 years old po. Hinahanap mo si mama nun. Opo. Pero alam mo na umalis siya dahil kailangan niyang kayong itaguyod. Naintindihan mo naman yon nung mga panahong yon. Opo, pinatinda naman po, pero hindi ko na po pinapakita na ganun po yung mangyayari na nagtatampo. Hindi ko na po pinapakita. Yung ulam namin, naging asin at tubig na lang kasi kulang na kulang po talaga. Hindi po sapat yung ganyang trabaho ko kasi may 2 akong anak, tas nag-aaral. Tuluyan na nga bang masasadlak sa kahirapan ang mga hobby sa Sarangani? Tutukan yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nagpapatuloy ang kwento ng katatagan ng mga miyembro ng Balungis Women's Association. Marami pa ang nakakaranas ng hirap dahil sa pagbaba ng kita sa paghahabi. Isa na rito ang local hand weaver na si Sapria Harid. Kasi dito po sa Barangay Tuyan, pagkatapos po ng trahedya na yun, yung bahay ng kuya ko na dyan, naroon siya ma'am yung nawasak konti yung bahay nila dahil tinamaan talaga ng lindol. Pero yun po, yung ulam namin, naging asin at tubig na lang kasi lindol, wala kaming mapagkukunan ng panganap buhay. Tapos dyan lang po kami nagtatrabaho sa paving center pa wala namang order. Yun po, stop naman po. Yung kinikita ko dyan sa pag-wave namin, kulang na kulang po talaga. Hindi po sapat yung ganyang trabaho ko. Kasi may 2 akong anak, tapos nag-aaral.
Mas okay siguro ma'am kung merong matinong trabaho na araw-araw yung sahod. Tapos yan, pag hindi ka mag-wave, wala kang sasahurin. Kasi hindi po per day yung sahod namin. Kahirapan at kalamidad ang nagpapaiyak sa mga kababayan natin dito sa Sarangani. Subalit lumalaban pa rin sila para mabuhay hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi ang tradisyon ng paghahabi upang maipamana ito sa kanilang mga anak. Basta nasa isip ko, go lang ako. Kasi nakasalalay po yung kinabukasan ng mga anak namin Yes. at saka yung mga members po namin. Dito po sila kumukuha ng pangkabuhayan araw-araw. Sa tulong ni Janaria at miyembro ng Balungis Weaving Association, tinuturuan nila ang mga kabataan ng paghahabi. Noong una po, mahirap po. Nirapan po ako. Pero pag tatagalan, nakikita ko rin po si mama na gumagawa ng paghahabi. Medyo na din po ako, naaaliw, tumitingin sa kanya. Kahit pag maglaki po ako, na meron pa ako maiambag sa sarili kong ganun po. Ngunit dahil sa hindi sapat na puhunan, kagamitan at karagdagang looming machines, hirap na hirap ang Balungis Women's Association na tugunan ang demand para sa mga weaving products nila, lalo pat marami silang kakumpetensya na gumagamit ng mas marami at mas modernong mga makinarya. Ano ba ang kahalagahan ng hand weaving sa inyong community? Mahalaga po ito kasi yung ito lang po yung minana namin sa mga ninuno namin. Hindi namin pwedeng baliwalain ito kasi ang kultura po namin ay nandito pa rin. Looming machines may kailangan pa ba kayo Sa looming additional? machine po namin kasi nakikita nyo po may mga bago na akong mga tinuturuan, yung mga bata na mag-high school na. So, kailangan pa rin nila para daw makatulong sila sa mga parents nila. Bagamat ipinanganak sila at nabubuhay sa isa sa pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas, patuloy pa rin silang nagsisikap para hindi mamatay ang sining ng paghahabi na minana pa nila sa ating mga ninuno. May pag-asa pa kaya naghihintay para sa mga suliranin na kinakaharap nila. Napabilang sa 10 pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Pinadapa ng kahirapan, napinsala ng lindol. Pero patuloy na nakatayo at itinataguyod na pagyamanin ang sining ng paghahabi para ito ay hindi mamatay. May pag-asa pa kaya naghihintay para sa Balungis Women's Association? Salamat sa iyo kasamang Shay at naibahagi nila ang kanilang kwento sa ating lahat. At para naman sa kasong idinulog nila kasama natin ngayon, ang ating guest expert na si Jenny E. Kaya, OIC, Research and Development Division, Department of Science and Technology, or DOST, Philippine Textile Research Institute. Hello, ma'am. Hello. Ayan na nga, simulan na natin ang talakayan at ang issue natin, ang mga manghahabi dyan sa Socsargen. Kasi kanina narinig ko yung sinabi nila na umabot sila sa punto na kanin na lang at asin ang kinakain nila. I mean, ano ba ang mga contributing factors para masabi na ang isang probinsya o rehiyon ay talagang naghihirap na below the poverty line? Pag titingnan yung poverty o kahirapan sa Pilipinas, titingnan natin dyan yung kano yung kailangang kitain ng isang pamilya para mabuhay. If they earn less than what that amount is, which is 13,000 plus per month, itong isang pamilya, they're considered poor. According to the Philippine Statistics Authority, 16.4% of Filipino families are poor, no? So they live below the poverty line. But this percentage grows the farther you get away from Metro Manila. Kaya sa Mindanao, talagang mas marami, no? Pag-usapan na natin ngayon yung sitwasyon nila ngayon sa Socsargen. Kasi parang yung weaving is not as popular anymore. Parang siyang displaced. Nakakalimutan na nating lahat na yung weaving, isa sa mga pangunahing industries supposedly dito sa Pilipinas. Na kaya-kaya natin yan. Endangered na ba yan? Ayan, this is where you come in, Ma'am Jenny Lee. Actually, yung endangered, di ba, ibig sabihin nun, parang may danger of being extinct. Oo. So, technically, we can siguro qualify dahil wala nang sumusunod na mga weavers. Yung mga weavers natin ngayon are our lolas, the nanays. Yung mga anak hindi na yung mga anak hindi sumusunod. hindi na interesado. So, kung Dahil mahirap, walang kita.
Kung ako din naman, no, yung nanay ko, nakita ko na yung kanyang buhay, hindi naman umunlad sa paghahabi. Bakit nga naman ako mag-a-aspire? May punto ka naman dun, di ba? Na sumunod. So, I think we need to break that chain and really affect change para mabago yun. Paano? So, ngayon, syempre meron tayong mga, as a government agency, meron naman tayong mga ginagawa na mga programa para sa mga ating handloom weaving communities. Isa na dito yung, at marami to hindi lang ito DOST. This is a whole of government approach. Kasi technically, kapag tinignan mo yung ating mga handloom weaving communities, komunidad sila. Kailangan nilang maging isang association. Handloom weaving Communities, yes. Kasi communities, dahil hindi lang naman lahat ng handloom weaving ay indigenous peoples. Meron ding mga handloom weavers from the rural areas and hindi sila part ng isang indigenous community. So, hindi lahat ng weavers ay indigenous peoples. Ito By the sinusot ko Tibolit, ito sa right? Congress talaga. Yung mga ganito sinusot ko. Galing ito sa Miag-Ao. Yes. Miag-Ao, no? Indagaan, Nung bumisita ko ron, may isang cooperative doon na ito yung ginagawa, Yes. no? Kanya-kanya ba design nila yan? Yes, Kanya-kanya kung design. paano gawin? Bawat region, iba. Yes. So sila ang nagde-design, hindi yung... Meron... Oo. Yung sa Walang factory na pinanggagalingan ito na iisa lang ang disenyo. Yun yung nakakatuwa, no? Dahil meron silang kani-kanilang traditional na design ng mga handloom weaving Pero equipment. nung galing akong Miag-Ao sa Hablo, doon sa itong gumagawa nito, ang tinanong ko sila, yung isang pinakamalaking problema daw nila, yung mga galing China na machine na yung gumagawa, pero parehong-pareho ang... Or katulad, no? Ang Or katulad na katulad na kung ikaw naman hindi ka sanay, hindi mo malalaman. Totoo yun. Totoo ba yun na yung mga... pero kung konti na nga ang bumibili nito, Pinipeke pa. yun ang question ko. Bakit Siyempre, ngayon gagawa yung China ng Nahahati ganito? pa lalo, no? Bakit sila gagawa ng ganito kung hindi naman... Mas mura kasi pag galing China. Mas mura nila mabibenta kasi mas mura nila Actually, nagagawa. mura rin ito eh. Ang Jenny, Mura paano na ba? siya. Paano nakapapasok dito sa Pilipinas yung mga ganon? Oo. Yung pagpasok sa Pilipinas, no, hindi ko rin siya kayang I-explain. sagutin. Pero bilang kami ay taga Department of Science and Technology, what we do is develop a technology para makatulong naman na Mas yung mga mabilis. ordinaryong mga mamimili katulad natin, halimbawa, is mag-guide tayo kung ang binibili ko ba ay authentic or hindi. Ngayon po, dahil technology development pa lang yung ating ginagawa, DOST pa rin po yun, pero we are partnering with other agencies para talagang ma-enforce natin sila. Yes. Itong technology na to will actually capture digitized weave patterns from other, weaving communities. Tapos ilalagay siya sa isang database. Yung database na yon magiging accessible sa ating lahat para kapag, picturean ko to, So it will sasabihan be niyo an sa app. akin. It will be an app. It will be an app. It will be a mobile app. It will be So if on you're our website as shopping, well. dala mo yung app. Dala mo yung app. So, it will also tell you. Parang QR And code actually, pero... up to the point, natuturo niya kung sino yung nag-weave ng fabric. Wa, ato saan galing? Parang Ang galing! Parang sa agricultural product, anong farm galing. Wow! meron ganun. Meron ganun. Pero going back, may ginagawa ba to promote this? Kasi, di ba, parang nawawala na yung interest ng lahat. Tama po. Yes. No? Meron talaga pong ginagawa, especially, may mga champion tayo, hindi lang sa ating mga policymakers. Kahit yung mga celebrities, may mga champions tayo. Talagang nagsusuot Or sila. even ng mga our habing, Department of Tourism, Philippines. siguro we can Yes. partner with them. Oo, that's DOT. true. Kasi actually, kanina meron ka nabanggit sa akin na batas na about RA 9242. Yes. Ano nga ba yun? It is the Philippine Tropical Fabrics Law. It Yun. mandates all government employees to wear uniform containing at least 5% ng Philippine tropical fibers like pineapple, abaca, banana, and bamboo. And yung pinopromote natin dyan is using yung natural fiber. Fiber. Yes, Hindi natural fiber. yung handloom weaving. Hindi yun eh. Yeah. Hindi siya directly, Kasi iba but it's to eh. also corollary dahil yun nga, yung mga weavers natin ngayon, bumababa yung kanilang product value kasi nga they're using synthetic. So technically, what we did in the government, meron tayo ngayong gawaan ng sinulid sa mga regions para yung ating mga handloom Sinulid, weaving yun ang communities. gagamitin. Hindi yung na gagamitin. polyester. Katulad dyan sa Iloilo, meron po kami sa ISATU, Iloilo Science Technology University, na doon galing po yung mga sinulid na ginamit nila dyan Wala. sa fabric na yan. Kasi lalaki, nakita ko, yung bilog-bilog eh. So, wala pang batas ngayon o wala pang anything na specifically na sinasabi, supportahan itong mga weavers. Meron po tayo ngayong mga bill pa lang na Ah. banggit ko yung Philippine Handloom Weaving Industry yun. Development What Act. is this? Bill pa lang Sabi yun. nga nila kanina. Ito yung Specific para sito sa sa mga handloom weavers. weaving. weavers. Yeah, sa handloom weaving Wala pang industry. napapasang ganon.
Sana mapasa na. Pero in the pipeline, no, bill na ito, Paano pa natin mabibigyang halaga itong mga manghahabi natin na part na ng kultura natin and them as fellow Filipinos na tumataguyod ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng ginagawa nilang ito. Paano natin sila bibigyang halaga? So number one is we have to recognize who they are and the product that they make. Kasi minsan, bili lang tayo ng fabric, pero hindi naman natin alam na ano ba yung value nitong fabric na binibili ko. Paano ba ito ginawa? Paano ba siya ginawa? And again, it has a lot to do with education. Halimbawa, this is personal, no? Because sa school, nung ako'y nasa elementary, we do cross-stitch. And I do not think cross-stitch is organic to us. I also do not know, baka naman may organic part din doon. Why not ang ituro natin sa ating mga learners ay handloom weaving and also inspiring them to learn our designs as well. Oh my gosh, that's so smart, yes. Ang issue naman ng isang grupo ng mga kababaihan sa Bagos City, Negros Occidental, ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Sinasabi ko po sa sarili ko, kakayanin ko to para balang araw gusto ko po makaahon rin kami sa hirap ng buhay. Kasi ang anak ko nag-aaral, 4 sila, dapat ko silang tustusan para makapag-aral silang mabuti, tsaka yung pambaon nila sa araw-araw. Wala kaming makuwanan, kaya ako nagbibinta porsige para sa kanila kahit pagod na ako sa trabaho. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nasa exciting portion na tayo ng Si Manoy ang ninong ko, mga kapuso. Narinig na natin ang mga hinihiling na tulong ng mga women's groups kung saan nakasalalay ang kabuhayan ng kanilang komunidad. Paano nga ba natin sila masusuportahan? Simulan natin yung kaso ng ating mga Sarangani weavers, yung women weavers. Jed, what is your suggestion? Ano sa tingin mo ang pinakamakakatulong sa kanila at this moment? Tingin naman natin na tulad sabi ng expert, no, may magandang produkto na sila. No? So, ang importante dito, bigyan silang suporta, maybe give them additional equipment para dumami yung product nila or mas marami silang mapoproduce. Ang pangalawa is, kailangan talaga natin i-market sila properly. Yung change of mindset nga na dahil gawa siya dito, high quality siya, may pride of place tayo na gawa sa Pilipinas, may pride of product tayo na high quality to. If we do that, I think we'll be able to help them. Attorney Patricia. Aside from that also, yung turuan rin sila on how to price. Yun yung kung paano sila magmamresyo. Hindi naman sila lugi. Oo. Kasi iba-iba yung presyo. Pangalawa, sana yung mga mamamayan natin, wag na rin tumawad. So, nananawagan ako na pag gano'n, wag na kayong tumawad. Wag na tayong tumawad. Wag na. Solusyon yun. Tapos, pangatlo yung gap sa batas na, this is long term of course, yung gap sa batas on how to support them. Meron na palang mga existing, pero parang kulang pa ata siya, no? So, but even to operationalize those existing, like yung 5% pala dapat sa mga gobyerno. Pero hindi aware. Hindi tayo aware. Hindi tayo aware doon eh. Sana matuloy yung digitization, na sinasabi kanina. Magandang bagay yon. Feeling ko parang awareness is key. So, parang feeling ko dapat mas aware tayong mga Pilipino. Baka pwedeng i-incorporate din yan sa pag-aaral, sa education, I know. sa mga eskwelahan. Ang ganda nung sinabi niya na parang imbis na cross-stitch, weaving at kung ano-ano pang mga... Maganda yung... Those are very practical solutions which I am all for. At ito na, Manoy, what is your input here? Talagang marami tayong kababayan, no, na talentado talaga. No? Talaga? May mga talent, no? Mahusay. Ang problema lang talaga, wala silang sapat na resources, walang puhunan, walang kagamitan. No? So yung ating short term para sa kanila, una sa lahat, tutulungan natin sila. No? Tingnan natin kung paano tayo makapag-ugnayan dun po sa DOST, Philippine Textile Research Institute, o iba pang ahensya na pwede mag-offer ng mga bagong trainings, no? Or estratehiya or strategy, innovation sa paglikha ng kanilang produkto. No? Yun ang unang-una. No? Of course, ang pinakakailangan nila dito ay additional weaving machines. No? So bibigyan natin sila nitong additional weaving machines para madagdagan yung kanilang produkto. No?
dito naman po pumapasok yung ating pong marketing support. Yung suporta natin sa kanilang marketing, na benta mo, na nasabi mo kanina, yung awareness, napaka-importante. Tulungan natin sila dito kung saan nila pwedeng maibenta o dalhin yung kanilang mga ginawa, no? Yung kanilang mga produkto, likha sa labas man o loob ng Pilipinas. No? Pag kumikita na sila, hindi pwede natin pabayaan. No? Dapat yung kanilang pong training sa financial literacy. No? Yung accounting, yung tamang paggamit ng pera, ng kapital, dapat po alalayan natin sila dyan. Bilang negosyante dati, isa po yan sa napakahalaga. No? Kailangan alam natin kung hanggang saan ang pwede mong gastusin. Pag may pera, hindi mo pwedeng ubusin lahat yan. No? Na pati yung puhunan madadala. No? So yan ang mga ibibigay natin short term sa kanila. No? Of course, in long-term solution, we will try. No? I will try to look and link them up, no, sa iba't ibang mga industry or iba't ibang ahensya. No? Sana ito pong pag-link up na ito will be one way na may angat po. No? Yung kanina natanong ko, yung narinig ko, maganda naman na wala na pala yung parang ang tingin mo pag local pangit. No? Hindi naman na ganun kalala. Hindi na ganun, no? Hindi na ganun kalala. I will write yung mga emphasis natin, no, sa ibang bansa. Tingnan natin kung pwede nila itong maipromote. Ay, maipush, ano? Maglagay ng showcase or display or even yung mga kawani natin sa mga embahada, sa embassy sa ibang bansa, ay ito yung gamitin. No? Or even yung mga official functions na ina-attend ng ating mga embassy doon sa ibang bansa, we will request for them na ito yung mga gamitin at isuot. No? Of course, ito yung pong ating mga naisip na long term. And lastly, kanina nabanggit ni attorney, will look into ano pa yung mga batas or panukalang batas na kailangan po nating i-file sa Kongreso para po masuportahan itong handloom weaving industry. No? Magkaiba. Kasi ang meron tayo ngayon, yung pong batas, yung 9242 na nagmamandate na 5% ng uniform, kasuotan sa ating pong mga government offices ay 5% dapat galing po sa local or native fabrics. No? Ito naman na iniisip natin is a bill na maging batas na magmamandate na ang ating pong mga government offices, state universities, no, yung ating mga embassies na gamitin yung handloom woven textile, no, para sa kanilang uniform. Uy, maganda yan. Pero si Manoy nauna na sa ating lahat. Suot na niya. Suot ko na. Kaya ako nagsuot nito ngayon. Pero sa Kongreso, ganito po, ito po ang lagi ko talaga sinusuot. Yung Kayo ba po ba sa Kongreso, lahat kayo nakabarong? Tsaka wala naman po, basta formal. So, pero meron po isang araw talaga, yun po yung tinatawag namin, yung every Monday ay Filipiniana Tire Day. Ang dali lang sa pero lalaki. Ako laging Ang dali lang sa lalaki. Oo nga, sa babae kasi medyo mahirap-hirap. Pero hayaan nyo, kasi gumagawa na rin sila ng barong na para sa babae. Marami na rin naman yon. Well, thank you sa mga rekomendasyon ninyo, ating experts at ni Manoy. Tingnan natin ngayon kung ano ang reaksyon sa ating ipinadala. Narinig ni Manoy ang iyong mga kahilingan? Ito na yung pinaka-bonggang kahilingan ni Jana. Mag-iiwan tayo ng 3 looming machine! Yung gusto mo na i-market at makilala pa ang mga produkto nyo sa kung saan mang parte ng Pilipinas at kung saan mang parte ng mundo, tutulungan tayo niyan! Mas maraming bibili, mas dadami ang kita natin. Tama? Yay! Masaya ba lahat? Yay! Congratulations sa inyong lahat! Masaya kami para sa inyong grupo, Janaria. Umaasa kami na ang looming machines ay lalong makakapag-inspire at magmomotivate sa inyong lahat na buhayin ang ating tradisyon sa pamamagitan ng paghahabi.